Ako po si Mary Ann. Ang kwento ko pong ito ay naganap noong nag-aaral pa ako doon po sa may Maryknoll College na ngayon ay kilala bilang Miriam College. Naganap po ito noong taong 1987. Kasalukuyan kong hinihintay ang aking kaklase doon sa may kantina at sinabing magsasauli lamang daw ito sandali nang hiniram niyang mga libro doon sa may library. Pero anong oras na at wala pa rin siya. Kaya dahil sa aking pagiging mainipin ay nakapagdesisyon akong isilid na muna sa aking munting bag ang aming mga pagkain upang sa may silid aklatan siya ay aking masundan. Nasa aking pagtungo ay nakasalubong ko pa nga ang aking pinsan na si Claire. Tanong pa nito ay bakit daw ako nagmamadali na mabilis ko namang pinaliwanag kung bakit habang patuloy lamang akong lumalakad. Ika ko pa nga, makukurot ko talaga sa may singit tong kaibigan ko dahil ang pinakaayaw ko ay ang pinaghihintay ako. Ugali ko na kasi ito noon pa bilang pagpapahalaga sa tumatakbong oras. At nang dumating ako sa may silid aklatan, humahaba ang leg ko sa paghahanap at nakita ko nga siya doon sa isang dako. Hawak pa rin ang ilang mga libro habang nakapila ito sa kahabaan ng mga tao. Naika ko pa nga nang lapitan ko siya. Ay, ikaw Sunny ha? Aray ko naman. Grabe to. Sabi mo, sabay tayong kakain. Tapos, aray, ang tagal-tagal mo. Pasensya na. Ito naman diba kita mo naman ang haba-haba ng pila. Kasi, medyo nagkagulo yata sila doon sa may harapan. Sandali lang naman ito. Kung gusto mo, tayo maupo ka na lamang doon, sa may sulok. Ikaw din, baka magaya ka sa amin. Magkakaroon ka ng varicose veins, kakatayo, na parang kabayo. Masisira yung pang Miss Universe na palo-palo mo. Aray ko, naku, ako'y tigil-tigilan mo, Azucena ha. Ay, hinay-hinay naman tayo sa full name. Ay siya, sige na, upo lang ako doon ha. Bilisan nyo na dyan. Bilis. Sinamahan ko na ito, lalo pat wala naman akong magagawa kundi ang hintayin ito. Dahil mas kampante ako sa tuwing pag-uwi ko ay siya ang kasabay ko. Tanda ko pa na may nakadakda kaming lakad na sasaglit sa may Araneta para kami ay bumili ng mga kakailanganin namin sa proyekto sa Makalawa. Ika nga naman kasi ay mas mainam na ang handa kesa ang nangangapa. Tahimik akong nakamasid sa bawat estudyanteng lumalakad ng kaliwat kanan. Nakakahilo silang pagmasdan na dito ay nakadama ako ng bahagyang pagkaantok. Alam niyo po ba yung pakiramdam na nasa biyahe ka at nilalabanan mo ang pagbigat ng iyong mga mata? Ngunit hindi mo magawa dahil ang lugar ng matutulugan ay hindi akma. Ganon na ganon ang aking pakiramdam habang minamasdan ko silang nakapila sa may tapat ng mesa ng masungit na librarian. At unti-unti, tila bumibilis na ang kanilang pila hanggang sa siya na lamang ang natitira na napatukod na ako sa aking baba dahil mukhang ang aking pagkaantok ay hindi ko na talaga kaya. Halong antok, pagkainip at inis habang minamasdan ko silang magkaharap ng kustodyan na papaano nga namang hindi magiging mabagal ay nag-iisa na lamang ito at may edad pa na heto nga at mukhang nahihirapan pang magbasa ng index card na hawak niya. Nakita kong sinesenyasan ng librarian ang aking kaibigan na tila hinihikayat itong sumama at hanapin ang kanilang librong pinoproblema na dito ay talagang wala na akong nagawa kundi lamang ang mapatunganga. Nang biglang mabilis akong napabalikwas ng tingin. Nagtataka habang titig na titig sa pinanggalingan ng pagbatingting na aking narinig. Na siyang pagsulyap ng matandang librarian doon sa may front desk
kasama ang aking kaibigan. Matalim ako nitong tinitigan. Wari ba na ako ay kanyang pinagbibintangan? Nanlaki ang aking mga mata habang sumesenyas na wala akong kinalaman. Naika ko pa nga. Hindi po ako. Hindi po ako. Sige lang. Subukan mo, Iha. Sige lang. Subukan mo ako. Hindi po talaga. Hindi po ako yun. Pasensya na po. Pasensya na. Sapagkat kanina pa ako sa aking pwesto at napakalayo ko, kung kaya ay papaano magiging ako. Nanatawa na lamang ang aking kaibigan na nasa may likuran ng matandang librarian na ikadaw ay napakapili ako. Nanatawa na lamang din ako habang napapakamot ng aking ulo. Pero ilang sandali pa, tila may kakaiba. Hindi ko mawari bakit ba biglang ang aking balahibo ay nagtataasan. Hindi ko alam. Nang biglang, sa loob ng mahabang mesa sa may harapan, ay may nakita akong biglang dumaan. Mabilis at naglaho ito sa may kawalan. Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata na baka dala lamang ito ng antok na aking nararamdaman. Subalit, biglang muling nagbatingting na hindi lamang isa, kundi dalawa. Nawari ay nagdudulot sa aking batok ng panginginig, na mas lalo pa akong nakadama ng hindi maipaliwanag na kaba nang muling umalingaw-ngaw ang tunog mula sa may munting patingting. Hindi ko alam bakit ako kinikilabutan. Siguro ay dahil naririnig ko itong tumutunog ng mag-isa, o dahil sa dumaang anino kanina. Hindi ko na alam. Pero tumunog muli ang munting patingting. Nasiyang mabilis na pagsulyap ng galit na matanda habang nakatitig ito sa akin mula doon sa isang sulok. At dinuduro pa ako, tila nagbababala para sa isang krimen na hindi ko naman ginagawa. Umiiling ako. Mariin ko itong itinatanggi. Hindi ako. Hindi talaga ako. Hindi daw. Anong hindi ako? Sige lang. Pag ako mainis at mahuli kita sa akto, panigurado, Iha. Panigurado. Pagsisisihan mo. Sige. Palunok ko sa itong libro. At nakaismid na tinarayan pa ako ng babaeng matanda na parang hintayin ko lamang daw silang matapos at ako ay lagot na. Kung kaya, ika ko na lamang. Lalabas na ako at hihintayin na lamang sa may labas ang aking kaibigan kesa sa ako ay mapagbintangan at mapagalitan. Ngunit, hindi pa man ako nakakailang hakbang. Muli, parang may nakita akong sumilip. Isang itim na anino. Doon sa may sulok na madilim. Kaya dito ay natigilan ako na para bang ako ay nabatubalani sa aking pagkakatayo. Gusto ko nang lumabas. Pero parang ang katawan ko naman ay tila hinihintay na muling makita ang kaninang anino. Naika ko. Baka ako ay namamalikmata lamang sa aking nakitang anino. Dahan-dahan, humakbang akong papalapit doon sa may mahabang mesa para ito ay silipin ko at lubos na makita. Dahan-dahan,
At nang ako ay makalapit, sinilip ko ang loob ng mahabang mesa. Wala namang tao. Kaya sino ba ang nakikita ko? Nang biglang, halos mapatalon ako nang muling tumunog ang munting batingting na eksakto pang nasa may gilid ko. Na dito ay parang hihimatayin na ako dahil sa aking paglingon, sapagkat kitang-kita ko ang kaninang hinahanap ko. Ang isang itim na anino. Subalit, para akong aatakihin sa puso ng 2 beses dahil sa bigla din paglitaw ng masungit na matanda. Huli ka, Balboy! Oh, ano? Magmamaang-maangan ka pa, iha? Ha? Hindi ikaw ang gumagawa, diba? Hindi ikaw, no? Ha? Hindi ikaw, diba? Hindi po talaga ako yung gumagawa. Hindi po talaga ako. Aro! Mga trip mo, ayusin mo. Wala, akin na yung ID mo. Ipakita mo. At magkikita tayo doon sa may guidance counselor. Mga trip mo, ha? Magkakasubukan tayo. Ma'am naman, patawad po. Kala mo, Patawad ha? na po. Hindi po talaga ako yun. Hindi po ako. Hindi ikaw, no? Hindi ikaw, diba? Sir Narrator, mahirap makipagtalo sa taong ang isip ay sarado. Hindi talaga tayo mananalo. Sa huli, ay labag man sa kalooban kong ikwento sa harap ng guidance counselor ang mga nakita ko, ay ginawa ko. Wala naman akong ibang maipapaliwanag kundi yun lamang. Kaya heto ako, nakayuko, natatanggapin anuman ang kaparusahang matatanggap ko. Pero, natatawa lamang ang aking kausap. Naikapan nito. Ay huwag na akong mag-alala pa at isa lamang daw itong hindi pagkakaunawaan at huwag na akong matakot at siya na ang bahala. Nagtaka kami ng kaibigan ko. Naguguluhan. Na ibig sabihin pa nito, ang aking kwento ay kanyang basta na lamang pinaniwalaan. Pero, yun pala, hindi lamang ako ang may ganitong kwento. Sapagkat, totoong madalas nang nangyayari ang kaganapang ganito. Hindi lingid sa kanila ang nakakapangilabot na kwento. Ang mahiwagang sikreto sa may silid aklatan tungkol sa nagpapakitang itim na anino na sentro ng kwentong kababalaghan. Sana po ay inyong nagustuhan ang isang parte ng aking kabataan at nawa kapulutan ng aral makapagbigay aliw sa lahat ng tumatangkilik ng iyong programa ng katatakutan at kulitan. Maraming salamat po. May the power of God bless you and your family. Pinoy Horror Encounters. At kung inyo pong nagustuhan ang ating naitampok na kwento, ay isang napakalaking bagay po ang pagpindot nyo ng like, pag-subscribe, pati na ang pag-iiwan ng positibong mensahe na kung may pagkakataon din na maibigan mo itong maibahagi, ay pinutin lamang po ang ating share button. Isang maliit na abala lamang, ngunit tatanawin ko po itong napakalaking bagay, mainit na pagmamahal at inyong pagsuporta para sa ating mas mahaba pang kulitan dito po sa ating napakagulong tambayan. At kung nabitin ka pa, ay silipin lamang ang ating mga kwento at playlist na matatagpuan sa kaloob-loobang detalye ng ating maliit na channel. Yun lamang po. Maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. This is your one and only Kulas, your daily dose of Tagalog horror good vibes na nagsasabing,
Stay safe and fresh, everyone. Keep it original and always stay awesome. Peace out.